Magkano next month pag tuloy-tuloy ang giyera? Um, Magra-ration po ba tayo? Napakadami po nating sasakyan dito. Ilan lang ba ang reserve natin? May reserve tayo, sabi mo. Hanggang kailan? Mga kabayan, pag nagtuloy-tuloy pa ang digmaan sa pagitan ng Israel, US, at Iran, ganito ang magyayari sa presyo at supply ng langis sa Pilipinas. Para sa kumpletong kaalaman, panoorin na lang ang video. Pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. DOE. Ang tanong ko po ay kung itong giyera ay tatagal pa po hanggang next month, Marso, Abril, Mayo. May mga speculation po ba kayo or forecast na hanggang sa magkano po ang abot ng presyo ng ating petrolyo sa mga yung pump prices po natin? Do you make forecast now or speculate? Hindi speculate kundi forecast. Magkano next month pag tuloy-tuloy ang giyera sa katapusan ng March, ngayong April magkano kung aabutin po ang giyera? Do you do that? Meron po ba kayong mga forecast, Department of Energy? Good morning, Mr. Chair. Mr. Chair, ang forecast to masyadong tricky for us kasi nga, gaya ng March 1, nung nag-present kami kay Secretary, ang lumalabas dun sa mga analyst, 5 to 10 US dollar per barrel lang ang forecast na increase. Pero ngayon, umabot na ho ang diesel around, yung diesel, around 25 US dollar per barrel. So, I would really, there's a saying, sir, sorry for this saying, pero ito yung sabi kasi sa oil industry, only God knows dun sa sa movement talaga on a daily basis. So the signal is the one that is the measure, the bar. For example, if pronouncements from the US, for example, would say na kakalma na or control na, yan ho ang pinaka signal ho talaga na bababa na yung price. Pero yung amount, hindi ho namin masigurado yung amount. Eh, sinasabi pag umabot ng $80 at hindi po ito po yung galing mismo sa Pangulo po natin na kailangan po niya ng emergency powers. Ano ang tansya ninyo pag umabot po ng... Magkano po ba ngayon ang per barrel, Director Abad? I'll get the, Mr. Chair. Yung current po, For example, in gasoline na lang, Mr. Chair, ang gasoline na yun is 106 US dollar per barrel ang international price. Diesel is 152. Kerosene would be 201. Way back last week, the gasoline is just 79. okay. So sobra na siya sa 80. Nasa 100 Sobra na plus po. Ang Dubai Sobra po na. is, the Dubai would be, starting Monday of this week, doon po umabot. Before, ang Dubai nasa 70 lang. Okay. Bigla siyang umabot, on Monday of this week, umabot ho ng 80 US dollar per barrel. And consistently for the past 4 days. So, kailangan na po sa inyong palagay ng Pangulo yung emergency powers na para ma-control po ito pagsirit ng presyo ng gasolina. Paano? Sa tingin ho ninyo, aabot ba ng mga 200 ito kung umabot po tayo ng Mayo itong giyera na ito? Kasi sinasabi lang 4 to 8 weeks, sabi po ng tansya po ng DFA, baka umabot po ng $200 na po ito. Abay, Well, sobra na ho ito. Mr. Chair, ang pinaka-the best to ay tingnan natin yung nangyari nung June 2022. This was the first na nangyari yung atake from among these 3 countries. Ganon din ang na-involve doon. But it took them like 3 to 7 days lang. Kasi US immediately said na enough na yan. So, at that time, sa 7 days na yan. But the conflict release intensified on 3 days. Umabot ho ang price on June 2022. Ang Dubai was around 113. So ngayon nasa 80 ho tayo, 113 at that time. Ang gasolina umabot sa 148. Ang pump price at that time would be around 83. Sa 150 na gasolina is 83 po siya in pump price. Ang diesel at 175 at that time, nasa 84. Ang kerosene, 164 at that time, nasa 87 ho tayo.
So, as of February 27, before the conflict, ang gasolina nasa 54. So, ang diesel nasa 60, and kerosene was at 84. So, 83 at that time, less 54 before the conflict. So, hindi ho talaga malayo maabot yung 90. Kasi this is much worse Kailan than po ito that projection nyo ng 90? Mga anong buwan ho ito kung tuloy-tuloy itong giyera? Bago mag-Abril or pagdating ng April? Well, by next week, effectively, we will just, kung mag-implement ng staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Ng 90 pesos per liter? But to be safe, mga above 80 po. 80 per liter? Yes. Yung mga gasolina? Yes, sir. Alright. Alright. Epekto po nito, syempre, yung mga gumagamit po ng mga ika nga ng sa electricity po, yung bunker fuel, do we have from the Energy Regulatory Commission? Are we expecting pag tumaas po ng tumaas itong mga presyo po ng petrolyo, ng langis, maepektuhan po ba ang ating kuryente, ang electricity? Will we experience brownouts? Good afternoon, Mr. Chair. Based on experience, what happened in 2022 and initial simulations from the market operator, definitely po, meron po yung epekto sa generation charge or sa generation rate. So, maapektuhan po yung presyo din natin ng kuryente. Maapektuhan. Opo. Pero pa-summer po tayo ngayon, April, di ho ba? Diyan talaga yung full load dahil sa init, mga tao gagamit ng mga aircon, sabay-sabay, ref, electric fan. Hindi ho kaya, ano pong assurance sa mga power generating companies po natin na hindi po sila magba-brownout dahil sa sobrang expect na po, anticipate na natin na tataas po ang presyo ng mga bunker fuel din. Wala po ba silang assurance na hindi po magba-brownout tayo by the dating ng April, May na kasagsagan po ng init ng panahon? Kahapon po may minit ng Energy Regulatory Commission yung Independent Power Producers Association and inassure po nila yung ERC na meron pa po tayong sapat na supply lalo na po merong variable RE capacities tayo. So during the day, ano naman po yun, enough daw po to cover yung mga requirements. Pagdating po ng peak hours, yung hindi na magagamit yung variable RE, dun po maaaring mag-spike yung presyo natin sa WESM. Alright, balik po tayo sa Department of Energy. Wala po ba kayong tinitignan na alternative na lugar na pagkukunan po ng ating petrolyo other than sa OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries? Paano po kung gumulo na yan? Other than Strait of Hormuz, iba pang lugar po na dinadaanan na sea lane ng ating petrolyo mula po sa gitnang silangan. Di ba kayo tumitingin dito sa Malaysia or Indonesia dahil dyan po, balita ko, yung mga small players po natin, dyan sila kumukuha ng supply. Are you looking at that lane or angle now na dyan tayo kumuha kung sakaling sumirit na talaga? At my next question is, tumaas din ba ang presyo ng Malaysia at saka Indonesia? Mr. Chair, sa unang tanong, this week, 2 beses na hong nag-chair si Secretary Garindon sa meeting with the oil companies. First, kina-confirm ho yung ating supply would be safe for March up to April 15. Inutos na rin ho sa mga private oil company that mag-tender na ho sila in advance ngayon for the replenishment volume April 16 and onward. So, ginawa na ho ng mga oil companies and they're just waiting for confirmation. So, next week, magmi-meeting uli kami just to follow up on the confirmation of the supply. As to the question kung saan ho manggagaling because of the closure nitong Strait of Hormuz, the Middle East area in that Strait of Hormuz area produces around 26 million to 27 million barrels per day of crude oil. Pero gumagamit ho kasi sila ng around 10 million kasi gumagamit din po ang mga bansang yan. And we end up exporting around 15 to 16 million barrels per day. And that is around 15 to 16% of the global supply. So, the question is, kaya bang pumuno yung
beyond Middle East na mga bansa. We're notable ho dyan, ang mga producers ho is USA, Right. Russia, Canada, Latin America, and then Africa. Unfortunately, Mr. Chair, looking at US na lang po, Hindi po ba tayo tinitingnan yung kapitbahay po natin? Kasi alam ko, meron din po sila kahit papano. Kasi kung sabi yung Russia, may giyera nga po doon ngayon, baka hindi rin umabot dito. In ASEAN, may Mr. embargo Chair, pa. in ASEAN countries, in all honesty, the only remaining exporter is Brunei. Because Malaysia and Indonesia are already net importers. So, Brunei na lang ho yan. At Brunei, napakaliit. yes. Probably you're looking at 2 million barrels per day. At meron na hong So, not buyer yan. enough. May buyer na po yan. So are you saying, Director Rino, wag naman, God forbids, pag umabot po ito ng matagal pa, ng another, hindi lang 4 weeks na 8 weeks na tingin ng DFA, umabot po ito hanggang Hunyo, Hulyo. Paano na lamang ho? Well, ang una ho, merong ngayon nasa report to kasi na kayang mag-expand. Historically kasi taas ang US supply. May nakikitang gap ngayon na spare capacity ang US but only around 800,000. Now Russia has returned from before around 2 million ang spare. Ngayon medyo tumaas na siya. Ang natitira na estimate sa Russia would be around 400,000 barrels. So that totals to 1.2. A few of, like in Africa, probably you just, tingnan ko lang ang data, sir, pero I'm probably, nakita ko mga 4 na bansa, probably total like 400 to 500,000 additional. Asia, again, Brunei, 2 million, wala na po tayo. Ano? Sa Brazil and Venezuela, well, sagad ho talaga yan. So, we're just looking like a 2 million spare capacity barrels per day as against the 15 to 16 million barrels per day. So itong 14 million, halimbawa na lang, kung sarado talaga ng pagkatagal-tagal, we're now going now to the record ng ano ba yung inventory na nandyan na ngayon, na nailabas na pero naka-standby. We're looking at SPR. We're looking at 1.5 billion barrels available SPR. Kaya lang, very limited to, ano? USA, China, some European countries, and Japan, South Korea, uunahin nila sarili nila. So, that's 1.5 billion. But in any case, that's 1.5 billion barrels. Ang on-water ngayon, which is ready for sale, is around 1 billion. That is the record as of last week. 1 billion barrels per day. So, i-divide natin po, Mr. Chair, yung doon na lang sa on-water kasi ready for trade yan. Kung i-divide ho natin ang 14 million, you end up like 60, 70 days more of supply. Sagad-sagad ho yun. Kung wala hong lalabas na 14 million. So 70 days. Yes. And that is- after that 70 days, magre-resort po ba tayo sa rationing? Well, it's not only us. It will be the No, kaya all wala ho akong countries. pakialam sa ibang bansa. Tayo po rito. Magra-ration po ba tayo? Napakadami po nating sasakyan dito. Mga kababayan natin, mga nagmumotor. So, we will have to ration. Kinita niyo po ba yung sitwasyon na yan na pipila tayo sa mga gasolinahan at meron na lang mga coupon na ibibigay sa atin na itong ang ration mo for 1 week. Ito ang ganito ration mo for 1 month. Meron po bang ganun possibility? Have you looked into that? Mr. Chair, palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side management. Kaya nga sabi niyo ho ngayon, ilan lang ba ang reserve natin? May reserve tayo sabi mo. Hanggang kailan? Ang nandyan ho ngayon is around Ilang araw? 50 days nga 50 ang days. atin. Opo. Pag naubos po yan 50 days, yung gera tumuloy-tuloy po, sumobra na 50 days. Ano pong option natin? Magrarasyon na ho ba tayo? Ngayon ho, O hindi pa? Ngayon ho, bumibili pa ho tayo. So, meron hong mga, lahat ngayon ng oil companies nagtitender ho ng option. So, we're looking at, by next week, malalaman ho natin kung ano na po ang mga What if this situation. pagtitender po nila failed? Because gumulo nga po. Ito nga po,
Yung pati pong Lebanon, Israel, may mga airstrikes na rin po ang Israel sa Lebanon at so talagang lumalawak po. Di po ba? Dati limited lang po sa GCC countries. Ngayon po, pati mga Lebanon kasama na ho. Pati ngayong Oman, tinamaan din ho yata. Ginagamit po natin yan as safe haven. So, ang tanong ko ho, Director Rino, so wag magamba ang kababayan natin na magrarasyon tayo. Malayo pa ho yun. Or pwede mo na sabihin, kung maaari, magtipid na po tayo ngayon. Kung hindi naman importante ang lakad, wag na ho muna kayo mamasyal-masyal, wag na ho muna kayo mag-joyride. Marami tayong kababayan na nagjo-joyride, lalo pat Friday night po ngayon. Baka pwede na magtipid-tipid, di po ba? Yeah, opo. Kasi yun nga ho, kung possible, hindi ho natin makuha yung access doon sa 1 billion barrels na yan na pwedeng makuha. At hindi rin gamitin muna ng SPR, which is around 1.5 Ano po ang billion SPR, barrels. sir? Strategic Petroleum Reserve. Okay. Hindi ho mag-release ang mga malalakihang bansa to ease out the market supply. Ngayon pa lang pinaka-the best talaga magsimula na po tayo. Kasi this week alone, nagsimula na ho talagang mag-direct ang Department of Energy sa mga oil companies na mag-access na. Kasama na nga ho yung PNOC. Pinapabili na rin ni Secretary ang PNOC ng inventory standby reserve, up to 1 million barrels of reserve. So, lahat ina-access ho natin yung anticipation. So, you're saying na mag-ready po Chair. tayo, Opo. just in case, Opo. pag tumagal po ito. Opo. Kasi baka tayo po ay mapunta doon sa rationing. Opo. Ayun. Sana matigil na ang digmaan para hindi na tumaas ang presyo ng langis. Pag tumaas pa naman ito, ang mga bilihin tumataas din. Kaya dapat magkaroon talaga ng sariling pumping station ng langis ang Pilipinas. Kung totoo na may langis sa Palawan, dapat batasin na nila para hindi na tayo umasa pa sa ibang bansa. Pag kumalat ang digmaan at magiging World War III na, mahirap nang makabili ng langis. Mga barko at mga aircraft natin baka hindi na magagamit. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.